So yun guys, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung gagastusin nyo sa pag-a-apply para makapagtrabaho dito sa South Korea. So yun, let's go! So yun, may nag-comment nga pala sa video natin dun sa kung magkano yung sinasahod dito sa South Korea ngayong 2024. So ito yung comment niya. Idol, matanong lang po, kasi po nababahala ako sa budget kasi if makapasa po ako sa exam, gusto ko sana malaman step by step na gastos at ano yung pinakamalaking gastos. Sa plane ticket pa lang po kasi 30K na. Kailan po magbabayad ng plane ticket? Kasabay po ba yan sa visa processing or pag alis ka na talaga at sa airport ka magbabayad? So yun, medyo maraming tanong niya. So, pero sasagutin natin yan lahat. So ang nag-comment pala niyan is si Preya Mobile 3547. Personally, ang nagastos ko lahat-lahat sa pag-a-apply dito sa South Korea, umabot lang siya ng 70K. 70,000 pesos. Lahat-lahat na yun, pati nung hanggang sa makarating ako dito sa South Korea, yung pocket money ko, yung bayad sa lahat. So mamaya isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga babayaran dito sa South Korea pagka nag-a-apply na kayo. So sagutin muna natin yung tanong niya. Nababahala daw siya sa budget kasi if makapasa po siya sa exam. So yun, kasi dapat talaga, pag napasa mo yung exam, may pera ka na nun eh. Kasi dapat, kung matagal nyo nung pinaghahandaan yung pagkukorea, dapat nagsisave na kayo ng pera. Kasi yung pamamasahe, pupunta kayo ng POEA, tas yung bayad sa exam, pagbayad sa register sa exam, tapos yung pamasahe papunta ng POEA, kasi yung pa lang, medyo ano na yun, mabigat-bigat na yun kasi malayo. Depende pa yan kung nasan kayong lugar sa Pilipinas. Kagaya namin, nung time namin, talagang ang mag-e-exam lang kayo sa Ortigas. So kahit nasa Cebu ka, kahit nasa Mindanao ka, talagang pupunta ka dun sa Ortigas para mag-exam. So sabay-sabay lahat. Buong Pilipinas, Baguio, dami namin kasabay nung exam. Iba't ibang lugar talaga. So kaya iba't iba rin ang gastos lahat. So next, gusto niyo malaman yung step by step na gastos at ano yung pinakamalaking gastos. So yon, isa-isahin natin yung magiging gastos dito. So yun, unang-una sa lahat, pag napasa nyo na yung exam na to, bukod pa dito yung nag-aral kayo ng Korean Language Center, kasi ako kasi hindi ko alam kung magkano yung gastos dyan eh. Depende kasi yan sa mga school. May parang 8 to 10,000 ata. So hindi na muna natin sasama yon, parang i-ex muna natin yun. Dito na tayo sa may proseso na talaga, yung nakapasa na kayo ng exam. So yun, una-una, so lalagay ko dito. Medical, 1,200 pesos. PI, 130 pesos. PSA, 365 pesos. Visa P, 3,000 pesos. TB test and COH, Certificate of Health, 1,900 pesos. Swab test, Manila Doctors, 3,360 pesos. Pregnancy test para sa mga babae, 250 pesos. Airline ticket, ito yung time namin ito yung ginastos talaga namin. So yung plane ticket namin, 26,000 to 27,000 pesos. OWA membership, 1,397 pesos. Pag-ibig, 300 plus, tapos mag-aano ka pa yung contribution na 300, bali 600 pesos yan. Ang huli is pocket money, yung sarili mong pera pag dadating ka na dito sa South Korea. So, pwede ka naman magbaon ng 5,000 to 10,000 pesos. O range na natin ng 8,000 pesos. So, nasa 50,000 ang range nito. Netong lahat ng nagastos, pag paalis na kayo nito, kasama na yung plane ticket, lahat-lahat na. So, may hindi pa pala nakasama dito yung kung magte-training kayo sa PUA, nasa 500 pesos ata yun. Basta ang gastos niya nasa 50,000 plus. Ayun yung gagastusin mo pagka nakapasa ka na ng exam. So hindi ko nasama yung 500 pesos sa training. Ayun nga, nakadepende yan sa lugar, tapos magdodorm ka pa. Yung iba kong kasama, ang nagastos daw nila, umabot talaga ng 100,000 pesos. Kasi mga galing pa sila ng mga probinsya, malalayo yung lugar nila. Kasi plane ticket pa lang, 5,000 to 10,000 na daw, balikan. Kaya doon sila nagmahal. Tapos yung iba nag-Korean Language Center, syempre nasa 10,000 din yun. Tapos bumili rin sila ng mga libro. Kaya umabot talaga ng 100,000 yung gastos nila. Tapos yung pocket money nila malalaki, mga nasa 10,000 to 15,000. Yung handa talaga sila. So ayun yung pinakagagastusin mo dito sa South Korea. Tapos kailan daw magbabayad ng plane ticket? So magbabayad kayo ng plane ticket pag malapit na talaga kayong umalis, pag sure na naaalis kayo. Tsaka hindi siya yung sa mismong flight, hindi. Siguro mga 2 days before flight, tsaka pa lang kayo magbabayad. Tsaka naman kayo niyan eh. Ibibriefing kayo niyan ng DMW. So magkakaroon kayo ng Zoom meeting yung mga paalis na. Tapos pati yung sa airlines,
Ganun kasi yung ginawa sa amin, may meeting, tas magbabayad kayo niyan sa BDO, bank transfer, pwede. Yung ticket, alam ko 2 days bago umalis, doon kami nagbayad niyan. Tapos yung mga visa processing, yung mga kung ano-ano pang babayaran malaki, mga visa processing, OWA, sa ano na yan, magbabayad kayo niyan sa pagpaalis na kayo. Sa PIDOS nyo asikasuhin yan, doon kayo magbabayad niyan. So kailangan pag may employer na kayo, at saka may visa na kayo, CCBI, so dapat may pera na rin kayo nun sa mga pambayad. Kasi dire-diretso na yan eh. Process na talaga yan. Mga payment, unti-unti na yan. Kaya dapat nakaprepare. So, poproblemahin nyo talaga yung gastos. Pero, ang maganda dito, may mga school naman na nagpapahiram ng pera. Kaya gaya ni Kuya, si Kuya Gerald, yung bagong dating. So, nag-aral daw sa Kajok Learning Center. So, pinahiram sila ng 50,000. So, ayun lang yung inutang niya, 50,000. So, nakatulong yun sa pagpaprocess ng mga papel niya, pagbayad sa plane ticket, ganun. Tapos may personal pa siya na pera na pandagdag lang. So, kayo, kung naisipan nyo talagang mag-Korea, di ba? Kung matagal pa naman, mag-save na kayo. Kahit makaipon kayo 10,000 to 20,000 para yung pamapamasahe. Yun kasi yung magastos, yung pamasahe din. Malaking ano din yun. So, sa akin, siguro, yung nagastos ko lahat, nasa 50,000 nga, yung kaninang tinotal ko. Pero bukod pa yung pamasahe ko dun na siyempre pupunta tayo sa training. Ayun, kaya umabot siya ng 70,000. Bali yung sa akin nga yung pinakamababa eh. Sa akin, yung time namin yung tinanong ko iba, 80, 90, ganun, 100,000. Sa akin daw, ba't ganun lang ginastos mo? Kasi sa akin nga, hindi ako nag-training center, self-study ako. Kaya malaking tipid. Tapos, pumupunta ako ng POEA, nakamotor lang ako. Minomotor ko lang siya. Kaya yung pamasahe, mas malaking tipid. Yan. Araw-araw kasi yung 5 days na training, di ba? Nakatipid ako dun. Tapos malapit lang sa amin yung POA, 1 hour lang yung biyahe. Kaya yun, ang advice ko sa inyo, kung gusto niyo talagang mag-Korea, syempre, inaalam nyo rin yung gastos, yun, mag-save na kayo. Habang nagtatrabaho kayo, tabi-tabi na kayo. Pero kung rich kid naman kayo sa Pinas, at may mag-sponsor naman sa inyo, ganun, all goods. Kasi pagdating nyo dito sa Korea, mababayaran nyo yan, 1 buwan lang, 1 buwang sahod, bayad nyo lahat ng utang nyo. Ang mas maganda pa, pag uutang kayo, kung hindi naman kayo gipit utang kayo sa pamilya nyo lang. Para walang tubo. Kasi pagka sa mga loan, tapos 2 years to pay, parang may binabayaran ka obligado. Tapos syempre may tubo yun. Ang laki pa naman ng tubo sa Pilipinas. So mas maganda, paghandaan nyo talaga yung gastos. Para pagdating dito sa Korea, hindi ganun kabigat yung babayaran nyo kasi nga walang tubo. 'Di ba? Utang kayo konti, sa pamilya nyo na lang. Sana nasagot ko yung tanong ni Freya at kung may katanungan pa kayo about dito sa pagko-Korea at kung ano pa yung mga basta yung kaya kong sagutin, sasagutin natin. Para sa mga nag-aaral nga pala ng Korean language. So dito sa description ng video ko, naglalagay ako dito ng reviewer. So para sama-sama na lahat. Kung balak nyo mag-aaral ng Korean language, so aralin nyo lang to. Ito yung inaral ko. Self-study ako. Ito yung inaral ko. Nasa description ito. So yun, hanggang dito na lang yung video natin at God bless sa inyong lahat. Ingat! Bye-bye!